siya ay may nakakita sa kanya actually. Okay. Yun ang report sa atin ng ating provincial director. Kaya siya yung unang-unang nahuli. Okay. So nung nahuli siya, pabago-bago statement niya. Pero there was a time that he admitted it and then he changed na naman. Kaya nitong huli, mapansin niyo sa station niyo, I think handa siya magbigay ng kanyang judicial confession. Kaya inuprato lawyer, siya. Then eventually, yung biglang nakagaw siya ng baril and then pinutok niya agad sa sarili niya. Oo. Para bang ang dating kasi parang willing siya, cooperative eh. Kaya okay. ganun na nangyari, nasa harapan yung process. Although talaga by procedure talaga sa likod dapat. Pero siguro, para mapilit nating mag-confess at magsabi pa sa kung sino yung mga kasamahan niya. So right now, meron pang hinahanap na dalawa. Kasi tatlo sila na nakita na kasama ng bata. Kaya talagang siya yung number one talagang tinatanong sino pa yung iba. So they expect sana doon sa judicial niya may masabi siya kung sino. So nung nangyari na yan, so talagang ang ating provincial director tuloy pa rin yung pag-iimbestiga na makuha kung sino yung dalawa pang kasama, pinagtatanong-tanong natin yun para malaman natin kung sila ay part talaga ng nangyaring karumal-dumal na krimen sa bata. So parang hindi ko pa nakuha pero apparently parang gano'n kasi nung natagpuan siya sa lugar na yun, most likely gano'n ang baka nangyari sa kanya. Pero hindi ko pa nakuha yung exact details. So tanong ko paano nakuha yung bata? Apparently kasama yata ng lola niya and then biglang napaiwalay. Kaya nga yung isa yatang witness natin na nakakita, bata din na akala tatay niya. Kasi nga nung makita yung suspect na yun na pakamatay, kasama't bumili pa ng candy. Kaya nga sabi nung witness natin, akala nila tatay niya. Parang walang force. Walang persahang. Yes, parang ganun na nangyari kasama. Kaya si binilang pa ng candy. So ibig sabihin, baka nahikayat at sumama, nahila yung bata. Kasi kung may force, mag-iiyak sana yung bata, makaka-create ng confusion. So ngayon, looking at yung mga kwento na yun, pati ng witness, yung akala nila, yung bata, pero definitely he will be subjected for investigation. Unang-una paano siya na kuhanin ng baril. Hindi, yung tinatawag nating due diligence, dapat na exercise niyo. So yun, kasama naman yun na talaga part ng procedure natin yun na dahil nagamit yung baril niya, naagawan siya, he will be investigated. Sir, Diyos, titingnan natin. Kasi nga, tinitingnan natin lahat mga witnesses, kung taga doon siya. Even nga kasi ang unang report sa akin, hindi ma-establish yung identity ng tao. Kasi nga pati kung taga saan siya, iba-iba sinasabi niya. Kaya doon pa lang medyo nag-aano yung investigator natin. So, syempre, we try to ask witnesses, CCTVs, yun ang mga kinukuha natin. Kaya sabi ko nga, kung may makuha tayong CCTV na mukha, pagtanong-tanong na natin, lalo na doon sa area kung saan natagpuan yung bata, baka taga doon ang trabahador. Anong